Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang phishing email incident na nangyari kamakailan. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin matuklasan ang isang mapanlinlang na email na naglalayong magnakaw ng mga sensitibong impormasyon tulad ng mga password, bank details at iba pang personal na data. Sa unang tingin, parang isang normal na email lang ito mula sa isang water bill notice. Pero habang inaalam natin ang mga detalye, makikita natin kung paano ang mga cyber criminals ay gumagamit ng mga teknik para linlangin ang mga tao at nakawin ang kanilang impormasyon. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang bawat hakbang ng aming investigasyon mula sa pag-verify ng sender ng email, pagsusuri ng mga link at pagtingin sa mga red flags na nagpapakita ng phishing. Tinutok natin kung paano ito nakakaapekto sa mga biktima at ano ang mga hakbang na dapat gawin para maiwasan ang ganitong mga insidente. Ating suriin kung ito ba ay isang legit or phishing. Ito ang mga engine na ating gagamitin upang matukoy natin kung legit ba yung link na sinend ng sender. Mula sa simpleng pagsusuri ng email hanggang sa pag-unawa kung paano napipilitan ang mga tao na magbigay ng kanilang impormasyon. Talakayin natin kung paano natin mapipigilan ang mga ganitong klaseng scam. Kung ikaw ay isang business owner, empleyado o kahit isang regular na internet user, matututo ka kung paano maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga phishing attacks. Kaya't huwag mag-atubiling sumama sa amin sa investigasyon na ito at alamin kung paano natin pwedeng labanan ang mga scammers. Sa senaryo na ito ay malalaman natin na isa ba talaga siyang phishing email o hindi. Sa description pa lang ay at sa message na nalagay sa larawan ay hindi tugma kay Rejoice Waga at yung nakalagay sa message ay Dear John. Ito ay email galing sa isang water bill. At check natin sa isang engine kung legit ba talaga siya. URL, copy yung link. Makikita sa screen na may ilang vendors na nakadetect na isa itong malicious link. So hindi talaga ito legit, no? Yeah, yung color. So, i-check na natin kung legit ba yung link na nag-send. Ito ang gagamitin nating website para malaman natin kung legit ba siya. Zoloscaler. Ito yung link watercress sa water bill na copy paste tapos analyze. So far 0 yung results. So wala silang anomalya nakita dito. Punta naman tayo sa file hash or MD5. Search muna natin. Doon pa rin sa virus total. Ito sa URL, IP address, domain, or file hash. Search. We currently don't have any comments to search. Isa lang yung mga dahilan kung bakit hindi mahanap ang file gamit ang hash.
Isa, number 1, hindi kilala ang file. Maaaring hindi pa na-upload o na-index ang file sa public databases tulad ng VirusTotal. Number 2, maling MD5. Posibleng may typo o mali ang hash na ginagamit, no? At yung isa, limitado ang search engine. Hindi lahat ng search engine tumatanggap ng exact MD5 searches. Last, kulang sa access. Ang ibang site tulad ng VirusTotal ay nangangailangan ng login o API key. And lastly, check natin yung sender domain kung legit ba talaga siya. Ito, administrator at beauty sports Poland. Ito yung gamit kong engine para malaman kung legit pa talaga siya. Ito natin, Talos Intelligence. Copy paste natin yung sender domain repetition. Need pang mag-login. Hindi lang, login muna tayo. So, ito, control V lang. Paste natin dyan at loading. Mag-submit ng ticket. Ito yung kahapon. Nag-send ako ng resolve na and change resolution ko. Yes, the sender has neutral repetition at this time. Neutral lang siya. Daw.